May totoo ka bang kaibigan? Kung kailangan mo pang mag-isip para sagutin yan, baka wala. Masakit pakinggan, pero maraming tao ang akala may mga kaibigan sila. Hindi porket lagi mo silang kasama, kaibigan mo na sila. Hindi dahil nasa tabi mo sila, ibig sabihin nasa panig mo sila. Minsan, pare-pareho lang kayong may gustong takasan, parehong nalulong sa iisang bagay, at dahil lagi kayong magkasama, tinawag nyo na yung pagkakaibigan. Pero hindi lahat ng pagsasama ay pagkakaibigan. May mga taong kasama mo lang kapag masaya, may mga taong nandyan lang dahil may napapala sila, at may mga taong akala mong sasalo sa'yo pero unang mawawala kapag bumigat ang buhay. Hindi madaling tanggapin yun, lalo na kung matagal mo na silang kilala, lalo na kung marami na kayong pinagsamahan. Pero ang haba ng pinagsamahan ay hindi sukatan ng tunay na pagkakaibigan, at ang dami ng alaala hindi garantiya ng katapatan. Ang totoo karamihan hindi kulang sa barkada, kulang sa mga taong may prinsipyo, mga taong kayang magsabi ng totoo, taong gusto silang umangat, mga taong mananatili kahit wala ng saya. Kaya sa video na ito pag-uusapan natin kung paano mo malalaman kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang kasama mo lang habang maayos pa ang lahat. Una, barkadang walang prinsipyo. Karamihan sa mga tao mali ang paraan ng pagpili ng kaibigan. Akala nila kapag pareho kayo ng trip, pareho ng libangan o matagal nang magkakilala, magkaibigan na kayo. Hindi mo kaibigan ang taong kasama mo lang maglaro. Hindi mo kaibigan ang taong kasama mo lang uminom. Hindi mo kaibigan ang taong kasama mo lang sa gym. At hindi dahil 10 taon mo na siyang kilala, totoong kaibigan mo na siya. Ito ang pagkakamali ng marami. Akala nila may pagkakaibigan pero ang totoo pare-pareho lang silang adik sa iisang bagay. Pwedeng video games, pwedeng alak, pwedeng chismis, pwedeng babae o kahit magandang bagay patulad ng pagwo-workout. Tanungin mo sarili mo, kapag nawala yung bagay na naglapit sa inyo, magkakasama pa rin ba kayo? May pag-uusapan pa ba kayo? May dahilan pa ba para manatili? Kung wala, baka hindi pagkakaibigan ang meron kayo. Pareho lang kayong may gustong gawin at walang masama doon. Pero huwag mong tawaging pagkakaibigan ang isang samahang walang pundasyon. Dati, hindi pwedeng basta-basta pumili ng kaibigan ang mga lalaki dahil ang maling tao pwedeng maging dahilan ng pagkamatay mo. Kailangan pareho kayo ng prinsipyo, pareho ng paninindigan, pareho ng pagtingin sa tama at mali. Ngayon, nakakatawa para sa iba ang ideyang iyon, basta masaya, basta magka-vibes, basta masarap kasama. Pero kapag dumating ang problema, doon lumalabas kung ano talaga ang pundasyon ninyo. Makinig kang mabuti. Kung pinili mo ang mga taong kasama mo nang hindi mo man lang tiningnan ang ugali nila, ang prinsipyo nila o kung anong klaseng tao sila, huwag kang magulat kapag nasaktan ka. Kahit pagtaksilan ka pa nila, kahit iwan ka nila, kahit ipagpalit ka nila sa pera, babae o pansariling interes, may parte ka sa nangyari. Hindi mo pwedeng tawaging ahas ang isang tao kung hindi mo man lang sinigurong pareho kayo ng prinsipyo. Walang ahas dito, may taong pumili ng padalos-dalos at ngayon ay nagtataka kung bakit siya nasugatan. Ito ang realidad. Hindi mahalaga kung gaano kayo kaiba. Pwedeng mahilig siya sa negosyo, ikaw sa arts. Pwedeng tahimik siya, ikaw maingay. Hindi mahalaga iyon, ang mahalaga, pareho ba kayong naninindigan sa katotohanan? Pareho ba kayong marunong maging tapat? Pareho ba kayong may lakas ng loob gawin ang tama kahit mahirap? Dahil kapag pareho kayo ng prinsipyo, mas malaki ang tsansang manatili ang pagkakaibigan. Pero kapag saya lang ang pundasyon, huwag kang magulat kung mawala rin iyon kasabay ng saya. Ang tunay na kaibigan pinapalakas ka. Ayaw itong marinig ng karamihan, pero bawat relasyon may naibibigay at may natatanggap. Ganito rin sa pagkakaibigan. Ang totoong kaibigan hindi lang nagpapasaya sa'yo, pinapalakas ka niya bilang lalaki, bilang tao. Hindi kailangang pareho kayo, hindi kailangang pareho ng trabaho o pareho ng personalidad. Pero dapat may naidadagdag kayo sa buhay ng isa't isa. Halimbawa, may kaibigan kang magaling makinig. Kapag magulo ang isip mo, siya ang nagpapaalala sa iyo kung sino ka. May isa ka namang kaibigan na disiplinado. Kapag tinatamad ka, nahihiya kang maging tamad. May isa na mahusay sa negosyo at dahil sa kanya, lumalawak ang pananaw mo. Iba-iba kayo, pero pare-pareho kayong umaangat. Sabi nga sa Biblia, ang bakal ay pinatatalas ng kapwa bakal.
At ganun din ang tao, kung mas matatag ka dahil sa kaibigan mo, malamang tama ang kasama mo. Pero kung taon na ang lumipas at pareho pa rin kayong walang direksyon, pareho pa rin kayong tamad, pareho pa rin kayong takot, pareho pa rin kayong walang disiplina, tanungin mo sarili mo, nagkakatulungan ba kayo o nagsasama-sama lang kayo sa pagiging mahina? Masakit isipin, pero maraming barkada ang ganito, puro tawanan, puro gala, puro plano, pero walang nangyayari. At habang tumatagal, nagiging normal ang pagiging mediocre. Nagiging normal ang katamaran, nagiging normal ang kawalan ng ambisyon. At kapag may gustong umangat, hihilahin pabalik kasi minsan ang pinakamalaking hadlang sa pag-unlad ng lalaki, hindi ang kaaway niya, kundi ang mga taong ayaw siyang makita na magbago. Makinig kang mabuti. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Kailangan mo lang ng mga taong kapag nakasama mo, mas nagiging disiplinado ka, mas nagiging matapang, mas nagiging mabuting lalaki. Dahil kung walang naidudulot na lakas ang barkada mo, bakit mo sila hinahayaan na hubugin ang buhay mo? Hindi lahat ng mabait mapagkakatiwalaan. Sa puntong ito, baka iniisip mo, so hindi na lang ako magtitiwala. Hindi yun ang sinasabi ko. May mga mabubuting tao sa mundo. May mga taong karapat-dapat sa katapatan mo. May mga taong mananatili. Pero kailangan mong tanggapin ang isang katotohanan. Hindi lahat ng mabait mabuti ang intensyon. May mga taong magaling makisama, magaling magsalita, mukhang mapagkakatiwalaan, tutulungan ka paminsan. Pero ang lahat ng iyon hindi garantiya ng mabuting puso. May mga taong mabait dahil may kailangan. May mga taong nandyan dahil may napapala. At may mga taong hihintayin lang bumaba ang bantay mo bago nila ipakita kung sino talaga sila. Kaya minsan ang pinakamasakit na sugat hindi galing sa kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo. Pero huwag kang maging paranoid, hindi lahat ng tao ay traidor at hindi lahat ng pagkakaibigan ay magtatapos sa sakit. Maging mapili ka lang, pagmasdan mo ang ugali nila, pansinin mo kung paano sila kumilos kapag walang nakatingin. Pansinin mo kung paano nila tratuhin ang mga taong wala silang mapapala. At higit sa lahat, pansinin mo kung sino sila kapag wala ka nang maibigay. Dahil doon madalas lumalabas ang totoo. At kung dumating ang panahon na kailangan mong tahakin ang buhay ng mag-isa, gawin mo. Huwag kang matakot sa pag-iisa. Mas mabuti ng mag-isa kaysa mapalibutan ng mga taong unti-unting sisira sa buhay mo. Makakatagpo ka rin ng mga taong pareho mo ng prinsipyo. Mga taong magsasabi ng totoo sa'yo. Mga taong itutulak kang umangat at mananatili kahit mahirap. Ang tunay na pagkakaibigan ay isa sa pinakamahalagang bagay na maaaring matagpuan ng lalaki sa buhay niya. Tandaan mo ito, hindi mo kailangan ng maraming kaibigan, kailangan mo lang ng mga tamang tao.